Ugang. Panagtigom alang sa pagkunod sa presyo sa kuryente, gipahigayon. Kasama mo sa balita, Radyoman Idol Menzi Montes. RMN Report. Radyoman ang live ta karon dinhi sa Dynasty Hotel. Diin natapos na ang ipahigayong pag-update sa proposed rehabilitation of the Agos Pulangi Hydroelectric Complex kon APHC. Diin ang nag-organize niini mao ang Pinoy Action o ang Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao in cooperation sa Kinaiyahan Coalition. Ang usog pinakatumong niini Radyoman ani Jane ang kanilang pagpatuman sa pagpakunod sa kuryente kay mahal lagi kaayo ang kuryente karon kung ato ang bantayan Radyomanan. So dagto nini atong hinabiong karon ang president sa Pinoy Action pinaagi ni Sir Ben Cyrus earlier in Sir mayong hapon on air karon sa DXCC-RMN Cagayan de Oro uban ato si Radyoman ani Jane Dry Lungsod. Unsay tubag sa mga sektor kaganina nga inyong gi-invite para sa pagsulbad, pagpakunhod or tubag bakaha pamaagi para maminus-minusan na ang gastos na to sa kuryente, sir. May hapon ni Muda, Radyoman Andy Jane. May hapon, Radyoman Idol Menzi. Nahuman lang ang konsultasyon nga gihimo namo sa kining CREAM project, kining Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao. Ang isgutan nato nga unsaon nga mapabarato ang presyo sa kuryente. Kinako kay sa implication kay dili lang ang mga balay, mga home consumers nag-sacrifice ni, pero the bigger picture is dili mo sikan ang atong ekonomiya kung taas kay kuryente. In fact, hindi karon nag-participate ang Chamber of Industries o Cagayan de Oro, Misamis Oriental o kagilang is daghan kay gusto mo sulod ng mga industriya sa Cagayan de Oro. Ang Misamis Oriental sama sa Integrated Steel Mill. Pero ang number one nga rason nga dili sila makasulod tungkol sa mahal kayo ang presyo sa kuryente. Now, atong gi-analisar ang kamahal sa presyo sa kuryente sa Mindanao, particularly sa Northern Mindanao, tungkol sa itong dependent sa imported coal. Ang behavior magod sa presyo sa kuryente nato din sa Mindanao, tibok kalibutan, kung mutaas ang presyo sa coal, mutaas ang presyo sa kuryente. Now, nabala nato katong pagsugod sa gira sa Ukraine o Russia, taas kayo ang presyo sa coal, taas mo ang presyo sa kuryente. Karon doon na po yung nadiling conflict, and we're afraid nga muna gyapon lang may tabo. So ang importante ni nagkaroon man taog natural nga sources sa power, sa energy. Isa diyan na ang hydropower o kining renewable energy like solar and biomass and other nga mga resources. So ganina gisgupan nag-present si Engineer Dodong Dungay sa Green Energy Development Corporation sa ilang proposal ngadto sa gobyerno, ngadto sa Power Sector Asset and Liabilities Management Corporation o PSAM nga mo'y tag-iya karon sa power plant nga gipanagyan sa gobyerno kini Agos Pulangi power plant. So, para maguna siya, ang installed capacity na nahigit sa mga 1,000 kapin megawatts. Kung karon operate lang siya at 60%, nasa 500 to 600 megawatts. Kay karaan naman. Nga proposal karon nga usaon nga mapabalik ang iyang generation capacity unya mapulong po lang iyang life. So murong i-present ngayon ni Engineer Dungay and very promising ang presentation kay there's a viable technology and mga maayos kayo nga presentation nga barato. Kabalo ba mo nga pila ang generation cost sa hydro kanang diya sa Agos Pulangi? Nala sa below 1 peso. O below 1 peso. Pero gamahal nga itong kuryente kay mahal man ang coal, mahal ang diesel. Diya mata dependent sa ato. Northern Mindanao, we have the highest in Mindanao. And in Northern Mindanao, Cagayan de Oro has the highest power rates. And 70% of the installed coal capacity in Mindanao, nasa Northern Mindanao. So, taas kaya itong presyo, and yet, daghan ma-miss na itong economic development and opportunities tungkol ng power. So, kung ma-reduce lang asentabo ang kuryente, dagko kaya nag-impact sa industries. Dili karon daghan na mga industry players, hindi ganing ang napoy mga gikat sa power sector yun. And they share really the sentiment nga kinahanglan og mubarato gid ang presyo sa
kuryente kay para maka-expand sila, makadugang og employment o katong yung pag-abri pa sa lagan ng mga industriya. So importante kayo nga mapurso ni, and we're happy because the government is now really serious nga i-rehabilitate na. Dugay na gana ga sige lang ka-postpone. And hopefully this year makaimo ra desisyon nga i-rehabilitate o saan pag-rehabilitate. And for I think in the last 2 decades karon pa nga adunay concrete nga proposal kung saan pag manage, kung saan pag operate anang Agos Pulangi nga power complex sa Mindanao nga mao ang rason sa una nga barato kayo katong kuryente. Now if we can regain the capacities and the reliability of this power plant, I think it would bring a lot of promise to Mindanao and would unburden power consumers with clean energy. Sir, karon ang kining Agos Pulangi Hydroelectric, kani ang hydro nato. Unsay status di ay gyud? Unsay kulang para ma-push kani ang renewable energy na nato nga di na ta magsalig sa kining traditional na papagamit sa kuryente? Paano mo siya? The first one is the Agos 6 na may Cristina Falls. That is 1954. So ang pinakabago di 1989. So over time, nag-depreciate, naglalagay yung mga wear and tear. So kinahanglan maging na siya i-rehabilitate, i-retrofit. So nasa mga, ang cost nasa around $400 to $500 million ang pag-rehabilitate. But kana siya is ma-appraise siya by back to 700 to 900 megawatts capacity, then mapulong pa yung life for another 30 years. So this is also in line with the Philippines commitment to reduce carbon emission bukod sa climate change usab nga esmutanan. So kinahanglan lagi ni the government has been saying kinahanglan lagi ni siya rehabilitate. The good thing now is na ay viable kayo nga proposal kung saon. So butong i-present ngayon na sa green energy, no, katong hybrid economic dispatch using hydro and solar, then putong circular hydro kuan nga bali gamito ng power sa sun para i-pump ang tubig nga dili na maubos ang water level sa Liklanaw, no, kay libre man ang power from the sun. So muna siya nga mga technologies which are very viable nga wala sa damage environment, wala po siya kay kinagitawag o carbon footprint. Radyo man an sa imong dugang pangutaya kang Sir Van Cyrus Elirin. Sir Todd, Sir Binsay, pila na ba ni katuig no kaning laraw nga pag-rehabilitate sa Agos Pulangi Hydroelectric Complex? Kung sa may rason nganong nalangan man ni Sir Binsay? Daghano utro-utro mga proposals palisi sa gobyerno. In fact, na budget na siya kada tuig sa government niya. Kita sa mga consumer groups, sa mga renewable energy advocates, we've been pushing for this for several years, and we're just happy nga mismo ang gobyerno lagi, ang DOE, ang PISAM, ang Napukor, so sila lagi ng wait nga ato na ning ipuso, and hopefully by this year pagpirmahan na contract and di maging makasugod this year, by next year makasugod na rin ang trabaho, because it will also, these are long-term projects, no? Long-term projects. So we hope muna nga kami sa CREAM, kining Consumers for Renewable Energy Action in Mindanao, sa kaproyekto nga nag-promote sa renewable energy. We are conscientizing the people. We are consulting, hindi na, nagkanto din din. Nagdiri ang mga grupo simbahan, Oro Chamber was here, Chamber of Industries, we're here, ang Academe, Chamber was here, consumer groups like Consumante Cagayan, Mindanao Power Consumers Federation, we're here. Parang isgutan na mo, and we decided nga maggrupo to create further awareness and pressure, so to speak, sa government nga ipursunan ni o ikatagan konsiderasyon itong proposal sa gikan Mindanaoan o sa company. You know, Green Energy Development Corporation, one of the biggest solar company sa Philippines, is a kagayanon nga company. And biglang tabunan din next week we'll moving to Davao for another series of consultations and meetings.